Magandang araw mga kakotsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng linggo. Ngayon po gaganapin ang last and final Triple Crown, third leg Triple Crown po, no? Matutunghayan natin kung masusweep ba ni Binalot Iyo ang Triple Crown o may makaka-upset sa laban nito. Ang gaganapin din po ngayon ang third leg Hopeful Stakes Race at ang Pilracom third leg 3-year-old locally bred stakes race. Kaya maganda po ang karera ngayon ng araw ng linggo. Ngayong araw ng linggo, meron po tayong 8 magagandang karera. At ang start time po natin ay alas 2 ng hapon. Uulitin ko po itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Simulan na po natin. Race number 1, dito po gaganapin ang first pick 5. Pilracom rating based handicap system race, class 5, 6 to 10 split. Ang distansya po rito ay 1,400 meters. At dito po meron po tayong 8 kalahok. Dito sa laban na ito, no, sa tingin ko parang solo ere, numero 3, Aliana, sa ni RC Tabor. Buwaba po ng grupo to si Aliana. At ito, napapansin ko lang, ang ganda lagi ng tinatakbo, although malalakas na nilalabanan. Kung hindi siya natitimbang, dumarating din po siya ng mga pang-4, pang-5. Kaya sa tingin ko siya ang horse to beat sa karerang ito. Kung may tatalo po dito, yung numero 1, Danius San, sa ni Mark Alvarez. Ito si Danius San, last run po nito, segundo. Segundo po kay Streisand, masyadong magaling lang po yung nanalo. Sa tingin ko siya po ang mahigpit na makakalaban niya rito. Ang mga may panalo din po dyan, yung Waray na Mayda pa, Bifit and Pablos, at ito si Blendagos, mukhang ito lang po, dito lang po hinandayang kabayong yan. Mukhang nung karera inayaw lang po yan. Kaya horse to watch naman po yan si Blame the Ghost. Pero para sa akin, itong race number 1 po, dalawa na lang po pipiliin ko. Doon po ako sa numero 3, Aliana. Panigundo ko naman po, numero 1, Danius San. Sa race number 2, dito po magsisimula ang winner take all. The 2025 Pilracom 3-year-old, third leg, 3-year-old locally bred stakes race. Ang distansya po rito ay punishing 2,000 meters. Ang haba po ng distansya at dito po may 10 kalahok. Dito sa kanyang ito, napupusuan ko po, numero 3, Blackjack, sa ni Conrad Henson. Ito tumakbo po ng Triple Crown to ng first and second leg. Kaya lang, dahil hindi nga po siya natimbang doon, gumgrupo na lang po siya rito sa 3-year-old locally bred stakes race. Sa tingin ko, pwedeng makalaban niya rito yung numero 8, Tasha. Ito, laging timbang to si Tasha. Laging segundo sa ni Claro Espare. Ito naman si Robotic Clay. Ito, muntik makadihado na karaan to sa ni Jeffrey Bakaykay. Although kung papansinin mo, ito si Natasha, nagpanalo na sweepstakes. Pero hindi masyadong magandang mga huling tinatakbo ni Natasha . Pero para sa akin, itong race number 2, ang pili ko po dyan, doon ako sa numero 3, Blackjack. Panigundo ko naman po, numero 8, Tasha. At isasama ko pong pandeado, numero 10, Robotic Clay. Sa race number 3, kung saan po magsisimula po ang pick 6, the 2025 Pilracom third leg Hopeful Stakes Race. Distance is another punishing 2,000 meters. Meron po tayong 7 kalahok. At itong karera ito ay another anybody's race. Dito feeling ko pwedeng magkadihaduhan. Pero napupusuan ko dyan yung nanalo po nakaraan, yung numero 6 na Swift Andre. Masyadong impresibo ang panalo nito sa ni Jeffrey Bakaykay. Nagulat din ako sa tinakbo nito, napakagaling po nung nakaraan. Ang pwedeng magbigay ng magandang laban sa kanya, yung numero 5, Habibi Scout. Pandihado ko po yan sa ni Eminem Gonzalez. Ito naman si Senyor Ibarra, yan po yung nanalo ng sweepstakes, pero nung nakaraan hindi naman po natimbang. Ito, kursonada ko lang pundihado. Tingin ko mag-uumento na to dahil medyo na impressive sa akin yung panalo nito sa maiden. Numero 1, Exalted sa ni Pabs Caballeo. Baka mag-umento pa tong kabayong ito. Ang magdadala ng unahan dyan, yung Diamond Power. Nakita naman natin, napakatibay sa unahan ng Diamond Power. Pero syempre, ang haba ng distansya. Ngayon, itong race number 3, kung mamimili ako, 3 na lang, puro dihado po. Ang pili ko dyan, numero 6, Swift Andre. Panigundo ko naman po, numero 5, Habibi Scout. At isasama ko po pandihado, numero 1, Exalted. Sa race number 4, dito po magsisimula ang pick 5. Pilracom rating based handicap system race, class 5, 11 to 15 split. Distance is 1,400 meters at dito po may 10 kalahok. Dito po napupusuan ko yung bagong baba po ng grupo, numero 2, Domsat 7 sa ni RC Baldonido. Magaling po sa kanya yan, talking horse sa kanya at bagong baba sa laban.
May preba rin pong 1.26 yan sa 1400 meters. Ang tingin ko pwede magbigay ng magandang laban sa kanya, yung tingin ko solo ere, numero 1, Distant Thunder. Sakay ni MVP Lapil. Wala akong nakikitang ibang ganong matulin dito. Tingin ko kayang-kaya niya ere na to. Kung makabuo ng 2 kwartos, malaki po chance niyan, Distant Thunder. Kaya dito sa race number 4, pili ko po. Doon ako sa numero 2, Domsat 7, coupled with French Leather. Panigundo ko naman po, numero 1, Distant Thunder. Sa race number 5, dito po magsisimula ang pick 4. The 2025 Pilracom third leg Triple Crown Stakes race. Distance is finishing 2,000 meters at dito matutunghayan na natin kung makakatatlong panalo tong binalot EU na sakay ni Mark Alvarez. Pero syempre, may mga ibang naghahangad ng ibang panalo dyan, baka maantala yung kabayo, no? Ako, ang napupusuan ko po dyan, pasensya na po kayo at medyo kukontra ako dyan sa Yamado. Doon po ako sa numero 7, He's So Fine, na sakay ni Jomel Storke. Ito tingin ko hindi naman magkakalutsahan yan, at yung numero 8 Constatic Offer na from Odil Cortez binigay na po kay Patty. Siyempre ang haba ng distansya, diskartihan po yan, pigilan po yan sa unahan. Kaya sa tingin ko may mga tsamba po yan. Ang pwedeng manggulo sa kanila yung numero 2 sa si Parade King sa ni John Paul, pero sa tingin ko ibang klase Erin, He's So Fine. Kaya dito sa race number 5, kontra muna po ako sa Yamado, pasensya na po kayo. Ang pili ko po dyan, numero 7, He's So Fine. Panigundo ko naman po, numero 8, Constatic Offer. Sa race number 6, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 4, 22 to 27. Distance is 1,400 meters. Dito po sa karerang ito, may siyam na kalahok. Dito, ang napupusuan ko po dyan, numero 1, Doña Leoncia, nasa kay ni Jeffrey Bakaykay. Itong si Doña Leoncia, may prebang 1.25 yan. Sa tingin ko, malaki po panalo niyan. At ang tingin ko pwede makalaban niyan, yung galing sa panalo, yung numero 8 Salicious na papatubayan ni Patty Dilema. Although may mga mabibilis din dyan, andyan si Sandigan at si Gamer Winner, pwedeng bumuliglig sa kanya. Si Rice, isa pa yan. Pero sa tingin ko, kaya naman ni Salicious yan. Pero kung ganun pa man, pwedeng mapabor kay Doña Leoncia yung karera. At yung numero 9 Graceful Gift, na gamay ni Pabs Cabalejo, baka makachamba din po yan. Maganda rin pundiado yan. Kaya dito sa race number 6, ang pili ko po, doon ako sa numero 1, Doña Leoncia. Panigundo ko naman po, numero 8, Salicious. At isasama ko po pandiado, numero 9, Graceful Gift. Sa race number 7 sa penultimate race, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 4, 16 to 21 split. Distance is another 1,400 meters. At dito po may 12 kalahok. Dito napupusuan ko po rito yung numero 5 galing sa panalong Border Force na sa papatubay ni JR De Ocampo. Gabay niya po ito. Although may 57 ng timbang, mabigat, pero yung huling panalo niya, kila Basket of Gold, napaka-impresibo po ng preba. Nagpreba po siya ng 1.24 media sa 1400 meters. Sa tingin ko, pwedeng makalaban niya dahil mabigat ang timbang niya. Yung numero 1, Frosty Raven, na papatubay ni Odil Cortez, galing sa segundo po yan. Kung gusto nyo po ng dihado, pwede nyo pong isama yung numero 11, Chocolate Thunder. Binilik na po sa may gamay sa kanya, si BJB Galleta. Magandang dihado po yan, Chocolate Thunder. Kaya sa race number 7, pili ko po, doon ako sa numero 5, Border Force. Panigundo ko naman po, numero 1, Frosty Raven. At isasama ko pong pandiado, numero 11, Chocolate Thunder. Sa race number 8, sa last and final race, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 5, 11 to 15 split. Distance is another 1,400 meters. Dito po may 11 kalahok. Dito pansin ko lang pwedeng mauna yung numero 11 heavyweight na papatubay ni JT Pabilik. Mukhang hindi nila pauunahin yung iba rito dahil mabigat ang timbang niya. Sa tingin ko, siya po ang malyayamado sa karerang ito. Kung gusto nyo po magproteksyon, magandang protection po dyan. Yung numero 6 is Carried Away sa kanya Noel Lunar. Gamay na gamay po ni Noel Lunar yan, Carried Away. At malaki po chance niyan. Baka makachamba. Kung gusto nyo ng diado, pwede nyo isama yung numero 2, yung Yuki Runran, no? Na binigay na po kay Uno Hernandez. Ito laki na po ng binaba ng grupo nito. Magandang diado po yan, pwedeng antabayanan. Kaya sa race number 8, ang pili ko po, doon ako sa numero 11, heavyweight. Panigundo ko naman po, numero 6, Carried Away.
At isasama ko pong pandyado, numero 2, Yuki Runran. Shoutout nga pala kay Sir Pax ng Barkadahan OTV. Located po siya sa 1139 New Antipolo Street, Corner Vargas. Malapit lang po sa Abad Santos, yung bagong ginawang tulay. Very convenient and attentive po ang mga tao. Pwede po kayong mag-EB at party while betting on racing. Baka magawi kayo dyan sa Herrera, Corner Oroqueta. Andyan po ang Pipay's Halo-Halo. Ang isa sa pinakamasarap na halo-halo at homemade lahat ng ingredients po dyan. Ultimo Ice Cream. Tabi lang po yan ng Pares at tatapat po ng Kapihan. Shout out kay Sir Arnel Mendoza. Please support his channel. Shout out po Sir Arnel Mendoza. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya at yung mga nakasunod. Sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikiusap lamang at makikisuyo sa inyo na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing.